Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Narito po kaming dalawa ni Princess Brinya at ako naman po sila si Justin B. Prainal. And kami po ay naatasang mag-interview po sa isang retired Marines po. Sir, ano po ang inyong pangalan po? Ang pangalan ko, Teodolo Lagdaan Serdan. Chodolo Lagdaan Serdan po. So ito po yung unang katanungan po sa inyo. Gaano katagal kayo nag-training o nag-aral ng wika sa inyong larangan upang magkaroon ng kakayahang makipag-ugnayan sa inyong mga kasamahan sa trabaho po? Ibig sabihin nung nasa Opo. serbisyo na? Yes po. Sa serbisyo, bago na-adjust yung ngamin, pwede 5 taon. 5 taon po. 5 taon ako sa sa Marines. Ngayon, nag-retired ako, government man sa DepEd. Yes po. Yung ikalawa naman pong katanungan is, ano ang mga specific na kasanayan sa wika na inyong nakuha sa inyong preparasyon para sa larangan na ito po? Yung bago dyan, siyempre mag-apply ka muna sa bago mag-training. Tapos pag nakapasok na sa sa Marines, nung kami 6 months lang ang training namin. Patapos ng 6-month training, dinala na sa Mindanao kami. Doon na ako na destino sa Mindanao. Tapos nung paggaling namin Mindanao, dinala ako sa Bataan. Doon na kami nilipat. Doon na kami na destino sa Bataan. Tapos paggaling namin Bataan na naman, nalipat na lang kami sa Bicol na, dito sa May Sipuko. Kami ang first batch na first battalion ng Marines na dinala sa dito sa Bicol. Sir, nung sa Mindanao ka po, nahirapan ka po ba gumamit ng wika dun sa Mindanao? Ilang araw o buwan kayo nag-aral para magkaintindihan po kayo ng mga batalyon po, mga katrabaho po? Hindi ang salita kasi, pagdating sa amin puro lang Tagalog yan. Ang mahirap intindihin lang doon, yung mga taong taga roon, yung mga Muslim. Yung nahirapan ka talaga sa pag-unawa sa salita nila. Pero mayroon ka agad matututunan na ibang salita. Sir, paano po yung kakausapin yung sa mga tao sa Mindanao na nagkakaintindihan kayo? Tagalog po ba or? Tagalog. Tapos kung gusto nilang mag-share sa salita nila, sinishare sa amin, tapos natututunan din. Sir, yung yung pang-last pong tanong is, paano po nakakatulong ang wika sa inyo sa pang-araw-araw po nung nasa trabaho pa po kayo? Wikang Tagalog? Wikang ginagamit nyo po nung nasa larangan pa po kayo ng... Laging Tagalog ang salita nung nasa trabaho kami. Kasi mayroon nga dyan yung iba-iba talagang lingwahe. Mayroon dyan Bisaya, mayroon Muslim, tapos may Tagalog, pure Tagalog. Kaya pag nag-usap-usap, maunawaan mo talaga yung mga salita nila. Kasi puro Tagalog. Puro Tagalog. Halos lahat naman po kayo yung nag-a-adjust para... Oo. Pero bawat isa may natututuhan na, halimbawa salita ng Bicol, salita ng Ilonggo. Magsishare niyan, natututuhan na lang ng mga salita. Pero karamihan, Tagalog talaga yung ginagamit para madaling magkaunawaan. Sige po sir. Yun lang po sir. Maraming salamat po sir sa pag-share nyo po sa amin. So, magandang hapon po sir. Narito po kami para hingin po ang inyong pahintulot na magkanta po kami ng interview. So, ayan po.
Una po sir, bago po kami magsimula, nais ko muna po magpakilala. Ako po pala si Jean Baldos mula sa Sagrada Bao Camayo sir. So, sila naman po ang kasamahan ko na mag-interview. So, ngayon po sir, maaari mo po bang ipakilala ang inyong sarili po at kung anong profession po ang meron kayo? Ako po pala si Mr. Reggie Oliva Talagit from Zone 3, Tinorogan, Santo Domingo, Iriga City. Ako ay nagtapos bilang Bachelor of Science in Civil Engineering sa University of Northeastern Philippines. Then, nag-methods naman ako sa University of Northeastern Philippines pa rin. Then, nag-review sa Ateneo de Naga sa profession na pagtuturo, which is the profession of teaching. Pero, sa ngayon, ako ay isang farmer. Mas pinili ko ang mag-farmer kaysa magturo ngayon. Pero nagturo din ako sa University of Northeastern Philippines, College of Education, major in Mathematics, College of Algebra, sa College of Education. Kaso hindi nila ako nagustuhan magturo. Siguro yung pamamaraan ko kasi na natutunan ko rin sa College of Engineering, medyo mababang magmarka. Hindi naman yun sa pagmamarka kasi as a teacher, hindi ka naman pwedeng magmarka ayon sa kakayahan ng isang estudyante. Tama po naman sir. So sa tagal-tagal niyo pong nagtuturo, sa tagal niyo pong nagtuturo, naka-encounter na po ba? Ano po yung mga, sa larangan niyo po, ano po yung mga wikang ginagamit niyo po bilang sa pagtuturo po? Sa pagtuturo. Sa pagtuturo naman, sa college, isang subject lang naman ay tinuro ko sa unit. College of Algebra. Ang wika namin ginagamit ay minsan English, Tagalog o Filipino. Minsan naman ay pag hindi talaga na iintindihan ng estudyante, kinukuha talaga yung local dialect. Hindi yun maiwasan lalo na sa mathematics. Ring ko na. So may pagkakataon po bang nagiging mahirap para sa inyo ang pakipag-ugnayan sa iba gamit ang inyong, yung English po, yung ibang lengguwahe, may pagkakataon po bang nagiging mahirap po para pakipag-communicate sa mga estudyante? Merong mga pagkakataon na may mahirap. Meron din ang iba hindi mahirap. Siguro depende yan sa instructor kung paano mo ipapaabot sa iyong mga estudyante ang kakayahan din nila na makinig, at saka sa isang guro naman, ang kakayahan mo naman na ipaabot sa kanila kung anong gusto mo ituro sa kanila ayon sa kakayahan nila na kung paano sila matuto, lalo na sa mathematics. So, yung maaari niyo po bang ibahagi yung may issue po na minsan kinakaharap kayo na yung isang estudyante hindi talaga yung kahit na gamitin niya na yung mga lingwahe yung sa ano po, yung mga mother tongue language na po, hindi pa rin po kayo nagkakaintindihan. So, May mga pagkakataong ganyan na hindi talaga kami magkaintindihan, lalo na hindi naman para sa akin kasi talaga ang mathematics hindi naman mahirap na subject. Hindi rin mahirap ituro. Pero ang lahat ng estudyanteng na nakuhanan ko na tinuruan ko, bakit sila hirap na hirap? Kahit ano talagang gawin natin, yun nga, ibabalik ko kanina sinabi ko na ang isang guro ay nagkukuhan lang naman. Kumbaga, kinukompute lang natin kung ano ang natututunan ng estudyante.
So, sir, naging mahirap po ba para sa inyo mag-adjust na ganun po ang sitwasyon mo sa pakikipag-ugnayan sa estudyante mo? Para sa akin, nag-a-adjust naman ang isang guro para matutunan talaga ng estudyante kung ano talaga ang tinuturo ng guro. Pero para sa akin, mas mahirap sa isang guro talagang mag-adjust. Kasi di natin makuna, lalo na ngayon, ang sabi nga ng iba ay millennium student. Super gugulo talaga. Sir, kasi may mga term na po kasi baga na hindi na talaga natin maintindihan. Yung mga dinadagdag na ng mga wika. Meron, pero lalo na ngayon, iba kasi yung sa panahon namin, sa panahon ngayon. Oo. Noon, kahit patayon ka ng instructor namin, lalo na si Engineer Seth Barandon, which is siya ang dean ngayon sa College of Engineering, then in soon to be president sa sa Polytechnic, sa CSPC. Masasabi kong terror talaga yon sa si Engineer Fernandez. Pero nung panahon namin, kahit kami ibilad sa araw, walang nagrereklamo niyan. Basta matuto ang estudyante. Kaya hindi ko ngayon pinili ang profession ng teaching. Bakit? Baka matanggalan lang ako ng lisensya. ng license. Ibang pagtuturo noon, ibang pagtuturo ngayon. Oo nga po, sir. So, Pero para sa akin, mas maganda ang pagtuturo noon kaysa ngayon. Mas may natututunan ng estudyante. so, sir, bago po matapos yung interview namin, pwede po bang magbahagi ka po ng message? Halimbawa po kung may mga iba kasing profession na syempre nahihirapan sila sa pagkikipag-communicate sa ibang tao dahil nga sa barriers gaya ng yung mga language. So, pwede po bang ibahagi nyo kung ano po yung mga dapat gawin na halimbawa yung hindi hadlang yung ibang language para makipagkomunikasyon sa mga ibang tao. Para sa akin, ako kasi, isa pa pala, galing din ako sa military, sa Philippine Army. After kong after ng graduation namin noon, last 2003, pumasok ako sa military, sa Army. Kaya yung tinatanong mo, is napagdaanan ko na rin about sa language barrier na yan, sinasabi. Kasi halos sa Army, iba-ibang tribo nandun na. Ngayon, after ko mag-Army, nagamit ko rin yun kung paano ang pakikitungo sa bawat isa. Lalo na iba-iba talaga ang ugali ng Bicolano, ibang ugali ng Ilocano, ibang ugali ng Bisaya, iba rin ang, basta iba-iba. Masasabi kong ang hirap makisama. Pero with that, ang pinaka-importante talaga is common sense. Pag may common sense ka, alam mo na nga hindi niya naiintindihan, bakit mo pa i-insist sa sarili mo? Pangalawa, kung hindi kayo nagkakaintindihan, gawan mo ng paraan kung paano kayo magkakaintindihan. Kasi ako nga rin, masasabi ko rin na Luzon, Visayas, Mindanao, napuntahan ko na. After kung sa military nga, napunta rin ako sa abroad kung saan. Ang hirap din, language barrier na naman. Thailand. Yung mga Thai, hindi yan pwedeng sabihin mo Thailander. Thai ang tawag sa kanila. Yung mga Thai, hirap talaga sila mag-English. Yes. Kaya pagdating doon, sign language. Eh, Yes. same lang. Sign language, kung anong gusto mo sa kanilang ipaabot, lalo na sa mga technical. Ibig kong sabihin sa technical, sa poultry industry. Kasi nakapag-abroad ako in poultry industry naman. Pagdating doon, kung paano sila magturo, yun na, sign language. Yung sign language po. Oh. So, Yan nga ang pinaka sinasabi ko lang talaga is common sense. sige po, sir.
So, yun ang nandun lang po sir yung pag-interview namin. So, maraming salamat po sa oras nyo. Yes Sana po. po, diri raya sir. Di man, para pag-aral ka, basta na masasabi ko sana, kamo, magyamig, soon to be a teacher, gani. Mas magiging madali kaysa kaninyo compare sa akin, ha? Kasi kayo, yung foundation nyo talaga, yung teaching, nandun na. Basta, yung sa Prof Ed, importante din talaga yun. Gen Ed, Prof Ed, saka kung ano yung major nyo, madali na lang yun para sa inyo. Ako nga, hindi ako major eh. Hindi mo ako nag-education, pero naipasa ko rin. Oh. Dito yung license ko, baka gusto nyo rin oh, ito. Hindi ko pa nga na rin yun. Kasi hindi naman talaga ako nagturo So, ngayon. wala ka ng balak sir na mag-renew? Hindi. I-renew ko yan ngayon ng 2024. Nag-expire last January. Ay, January 7. iba na logo ni sir. Yan. Pero yan lang ang masasabi ko talaga. Pag-igiyan nyo. Kaya-kaya nyo yan. First year, second year, hanggang fourth year. Kaya yan. Opo sir. Saka pag nagturo kayo, mahalin nyo ang profession nyo. Ako kasi hindi ko... Hindi mo No, hindi, ang profession ko ngayon, as a farmer, yun ang Yun mas talagang gusto ko. pinaka Hmm. mas so kumbaga dun yung loob niyo po sir sa farm Apo, talaga. po. Hindi sa pagtuturo, Hindi. hindi sa pag army Sa- army community. Yes, hindi sa engineering, pero nasa engineering pa rin ako. Ah, okay. So, Yun lang. yun lang po sir. Thank you Sige, po. salamat din, ah. Salamat.